Good afternoon po. Welcome po sa atin pong panibagong pag-aaral ng salita ng Diyos. Ano po? Panibagong subject po sa araw po ng Huwebes. At ang atin pong subject ngayon ay the doctrine of man. So, fresh na fresh from Taiwan. Ano po? Daming karanasan. So, lesson 19 hanggang lesson 21, yan pong atin pong pag-uusapan. Ang doktrina patungkol sa tao. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Pastor Jonathan, open us in prayer. Nawa pa nun ito nga po muna sa aming kalagitnaan. Ikaw nga po pa nun nagbigay ng kaalaman sa amin upang maintindihan namin ang aming pag-aaral. Kaya ikaw nga po patuloy na nagbigay ng natin wisdom ng bishop po nun upang kami patuloy ituruan at alagaan upang matuto sa iyong salita kami. Ikaw nga po maghari sa aming araw ng kapatid. Ginagalit namin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. So, ang doktrina patungkol po sa tao. Genesis chapter 1 verse 26 hanggang 28. Ito po ang atin pong mababasa. Then God said, "Let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth and every creeping thing that creeps on the earth." So God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Then God blessed them. And God said to them, "Be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth." So, ang Diyos po ang siya magpala ng kanya pong mga salita sa atin pong kalagitnaan. Ito po yung account ng creation, ano po? Creation of man. Yung kalinawan, ano po? Biblical perspective. How God created man. Diba? Hindi katulad po ng minsan may ibang paniniwala, no? Na ang tao ay galing sa unggoy, di ba? O galing sa kawayan. Di ba? May mga ganun pa mga paniniwala no? So, pero dito po nililinaw po ng Biblia kung paano po nilikha ng Diyos ang tao. At ang unang nilikha ng Panginoon, si Adan, di ba? Hindi sila sabay, tama ba? Sa biblical na katuruan, no? The Bible said, nauna si Adan, at pagkatapos po doon, si Eva naman po ang kanyang nilikha sa pamamagitan ng kanyang pagbawas. Pagbawas ba? Sa tadyang. Sa tadyang ni Adan, ano? So, from the ribs or rib of Adam. So, yun po yung tinuturo ng Biblia. So, ang tao raw po ay created in the image of God. Yan ang no? Paano kaya ang ibig sabihin na to? No? What does it mean? Yung pong sinasabi dito that man created in the image of God. So, paano po natin mailalarawan yung mga katotohanan na yun? Kawangis ba natin ang Diyos? No. Kamukha ba natin? Yung mukha mo, yan ang mukha ng Diyos? Or ano ba? What does it mean? No? That man created in his own image. Yan ay mga question, At sabi nga rito, so, He created him, yung tao, and then male and female, He created them. Ayan po malinaw, At merong trabaho, di ba? Ano yung gampanin ng tao? Sabi roon, ito yung atas ng Diyos sa tao.
Be fruitful and multiply. Ngayon po, hanggang ngayon po, ano yan, literal? Applicable? Be fruitful and multiply? Ibig siya ng be fruitful. Sabihin, manganak kayo. Sabihin kasi bigla sa manganak sila eh. Mm. So, ganun pa rin tayo. Hanggang ngayon? Be fruitful pa rin eh. Be fruitful. Nagbubunga pa rin ang tao sila, nanganak sila. Pero sabi rin sa kanila, no? So sa atin, applicable pa ba yung maraming anak? Sa panahon na Bishop, kailangan talagang parami. Oo nga. Be fruitful pa rin yun. Kaya lang, yung salitang fruitful, medyo dalawa na lang. More than one. So, parang meron dapat limit na. Limit. Bumabase na sa... Pero ang nandun talaga, natutupad pa rin yung be fruitful. Be fruitful. Kaya nga, ano yung timeless ba ito or time bound? Is it timeless or time bound? Be fruitful and multiply. Ano di siya? Ano yan eh. Yung kasi utos kasi doon na isabihin, pagbasbas lang na tao kayo, tapos kailangan nyo mag-fruitful. Yun na Magpalaanakin yun. kayo. Sa panahon nila, sabihin talagang mga pangyayari yun. Oo. Ilan man yung magiging anak nila, wala na talaga. Kailangan magpakarami sila. Oo. Pero ngayon, hindi na natin, Pwede parang sabihin hindi na advisable magpakarami na kayo. magpakarami. Pero pwede pa rin siya kung gusto ng tao. Kasi labing-dalaw ka. Kaya nga, tapos hindi mo mapakain. Hindi mo mapag-aral. Bahala na sila, Bishop. Yung salita kasi hindi fruitful, isa din yung parang kailangan... Literal doon talaga sa kanila yon, ano? Pero kung Magpalaanakin. sa atin, be fruitful pa, siguro maging ano. Kung lang, magbawa, mag-asawa ka, kasi magkakaroon ka ng fruitful. Yun lang naman eh. Magkaroon na ng anak. Hindi maraming anak. Hindi sabing magpakadami na, Sige. sabi ni ba, kaya marami na lang, sabi ni Lord, be fruitful. Hindi yan. Okay, so ayan, good afternoon po sa mga nasa online. Kasama po ang ating kapitan, Sammy Reyes, na nanonood ngayon, ano. Pastora Jennifer, Pastora Dolores, ayan. So, Pastora Des Garbida, Pastora Emily Panit. Kahit nagkasala sila, hindi. Okay, so meron pong isang yun nga, yung kakilala ko. Sabi niya, Lupon, alam mo, masunodin lang naman ako sa salita ng Diyos. Bakit? Sabi ng Bible, be fruitful and multiply. Kaya, marami akong anak. No? At ang mga anak ko, karamihan panganay. Be fruitful. Okay ba yun? Parang So, mali yata yung fruitful. Parang mali yata yung be fruitful niya. Dalawa kasi pasang ginamit, di ba? Be fruitful and multiply. Iba yung fruitful sa multiply. oo. Yung multiply, pwedeng Magparami. inutusan sila ng Diyos sa magpakadami dahil subdue the earth eh. Pero maging fruitful. Bago mag-multiply. Iba yung fruitfulness of Ang fruitful talaga, binigay sa kanila. Oo. Kasi kailan lang mga anak, fruitful yun eh. Magpalaanakin kayo. Tapos yung multiply naman, yun yung sinasabi natin, mag-multiply sila, tapos mag-multiply ulit yung anak. Magparami kayong anak, parang gano'n, di ba? So, tama ba yung interpretasyon na yun? Yung sinabi niya, ano? Mali ang interpretasyon, ano? Mali po, mali. Ayan, Yung mag-multiply ka, puro panganay. oo. Kasi nga, be fruitful daw, and May multiply, kaso eh. na agad. Di ba? Yung isa nga rin, in-interpret din ng 2 Corinthians 5:17, eh. Sabi rin, if any man be in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Kaya, pastor, alam mo ginawa ko? Yung asawa ko, luma na eh. Pilalitan ko ng bago. Yung mga ano, no? Pero nagagamit din yung nagagamit yung word of God ng wrong interpretation. Maling pagbibigay ng kahulugan. Ganun naman si Satanas Bishop eh. Oo. Kinapos Oo, nila. diba? Oo. Kinuha niya yung word of God, pinugtungan niya sa unahan. Yun ang mga tao. Yeah. Sabi ng Bible, love your neighbor. Kaya minamahal ko yung mga kapitbahay ko. Tsaka lumbanan natin. Hindi ko gamit bahay ko ngayon. Sasabihin ka pa, pali ba magmahal? Kaya nga eh. Sabi, labuan na natin nga. Kaya nga eh. Yung mga LGBT, di ba? Okay. Ano naman nila eh. Sabi, di ba sabi ng Bible, love your enemy.
Kaya dapat nyo kami mahalin. Di ba? Dapat. Oh, At love least your alam- neighbor, dapat nyo kami At least mahalin. alam nilang enemy So, pala. kaya ngayon, meron tayo nakita ngayon, LGBT Christian Ministry. Oh, okay ba? LGBT Christian Ministry. Sa Cavite. So, tapos magkakasal ng parehong lalaki. Parehong Oh, babae. di ba? Kaya nga siyempre magpo-proclaim yun, ano? And now, husband, kiss your husband. Sabi nga, sa YouTube na, sabi, Oh, ano? husband in husband. Kaya nga, Hindi wala ng wife, husband na. wife, kiss your wife. Pero hindi yata mabibigyan ng lisensya. You may now kiss your wife. Hindi mabibigyan ng lisensya. Sa iba lang pwede, pero sa Pilipinas hindi. Solemn case. Ang base ng pagkakasal, babae at Hindi, lalaki. meron din sa Pilipinas na eh. Husband in husband eh. Pero walang lisensya yun. Ano yun? Ganun po. Proclaiming lang yun. Pati hindi niya kanistro. Hindi nakarehistro yun. Declaring lang yun. Mas ano lang yun? Ang tawag doon? Parang... Seremonya na. Seremonya. Ano ba tawag doon? Yung makita lang ng mga tao na formal, no? Public, ano yan. Pero wala yun, hindi bibigyan ng ano yan. Pero sa ibang bansa, pas. Sa kanila, pwede. Pero sa Sa kanila, yata. Yan nga. Nila yun. doon nga, aso, kinakasal sa tao. Mas lalo matindi, no? So, ganyan na yung ganyan na yung mga kautakan ng mga tao. Okay, so how was man created from the hand of God? Paano raw po ang tao ay nilikha sa kamay ng Panginoon? Paano gumalaw ang kamay ng Panginoon sa tao? Paano nilikha ng Panginoon ang tao? Sabi nga uli sa Genesis 1:26, man was created in the image of God. Kaya yung tanong ko sa inyo kanina ano yung imahe na yun? Di ba? Man was created in the image of God. Likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Tagalog, wangis, ano po? Sa Genesis 1:26, okay, isa-isahin natin para makita natin yung mga katotohanan na ito. Number 1, this image involves man has a threefold being. Yung imahe raw po na ito, ang tao raw po ay meron pong tatlong bahagi. No? It has a threefold being stated in 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Pwede po pakibasa. 5:23 ng Thessalonians. Unang Thessalonica. Sabi dito, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan Yun, hanggang sa pagparito ng ating Panginoon. Yun. No? Now, may the God of peace Himself sanctify you entirely. Sabi po. No? And may your spirit and soul and body be preserved, complete, without blame, at the coming of our Lord Jesus Christ. Amen? So, ibig sabihin sa pagbabalik ng ating Panginoon, dapat talaga, yung yugto ng being complete, complete. Ibig sabihin pag sinabing complete, without blame. Talagang kailangan pabanal talaga, Kaya yung tatlong bahagi na to, sa pagdadating o pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. So, threefold being ang tao. Hindi po twofold. Di ba? Yung iba pinagsama Ang espiritu at saka kaluluwa isa lang. Di ba? So, isahin natin. Sa Zechariah chapter 12 verse 1, Job chapter 32 verse 8, 1 Corinthians 2:11, man has a spirit. So, ang tao raw po ay merong espiritu. So, this is the God
conscience part of man. Ito raw po palang spirit, no? Ito yung tinatawag na God conscience part of man. Ito yung may kakayanan makipag-ugnay sa Diyos. Ano po? Kaya minsan yung Spirit of God at Espiritu ng tao, sila po yung nagkakaroon ng communication. Di ba? Ito yung makakalapit. Sabi nga na Zechariah 12:1b, "Thus says the Lord, who stretches out the heavens, lays the foundation of the earth, and forms the spirit of man within him." No? No, and forms the spirit of man within him. So, ang Diyos ang naglagay ng espiritu sa tao. No? Sabihin nung una, when God created man, body pa lang yon. Tama? Di ba kinuha sa putik, tapos nililok, inayos. Tapos nung maayos na, what happened? Parang parang laruan. No? Walang hininga. Walang buhay. Di ba? Parang minsan, nung bata tayo, naglalaro tayo, may putik tayong kinukuha at naayos natin, nilililok natin, pero matapos paglilok, putik pa rin. Pero yung tao, no? Anong ginawa ng Panginoon? Kumuha ng putik, alabok, tapos hinulma, matapos hulmahin, kailan nabuhay? Genesis chapter 12. Verse 7. Sabi roon. Chapter 2, verse 7 pala. Pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hininga niya sa ilong at nagkaroon po ng buhay. Yun, di ba? Pagkatapos daw likhain, ano ginawa ng Panginoon? Hiningahan niya ito sa ilong. At matapos hingahan sa ilong, what happened? Nagkaroon ng buhay. So, sa English version, sabi po dito, "Then the Lord God formed man of dust from the ground." Yun, doon talaga, klaro, malinaw. Galing sa alabok. "And breathed into his nostrils the breath of life. And man became a living being." So, nung hiningahan ng Panginoon ang tao, naging living being, naging buhay, nabuhay. Karoon ng buhay. So, ano yung kanyang inihinga sa tao? Breath of life. No, breath of life. Ano yun? Is it the Spirit of God? Inihinga ng Diyos sa tao? O ito yung Espiritu ng tao na inilagay ng Diyos sa tao? Is it the Spirit na nilagay ng Diyos sa tao? And then, the man became a living being? Or is it the Spirit of God mismo nilagay ng Diyos sa tao? Inilagay ko sa kanya, Bishop, may buhay. Parang hangin binigay sa kanya. Parang hiningahan siya Sabi ko So, hindi siya, hindi Parang Spirit. siya pa nangyari, yan Diyos na may buhay, humihinga ang Diyos, yung hinihinga niya, pinasok niya sa tao. Parang ganun ang pangyayari. By His power. So, hindi siya inilagay yung isang bahagi ng tao. Kasi kung 1 Thessalonians 5:23, merong triple being, tatlong bahagi. Parang ibig sabihin, Bishop, ganito, parang nung hiningahan siya ng Diyos, doon na lumabas yung sabi, nagkaroon siya ng sariling buhay. Yung spirit niya ngayon. Doon na siya nagkaroon, parang gano'n ang pangyayari. Spirit pa rin yun.
Or different? Buhay. Buhay. Hindi spirit. Okay, iba yung body, soul, and spirit yung tinutukoy sa 1 Thessalonians sa Oo. breath of life Hindi na na siya sinabi ng- sa Ano Genesis. naman siya parang nagkaroon siya ng sariling spirit. Yung breath of Kung life tawagin yung kasi ng yung spirit of umakyat. men. So, Na- tingnan nyo. bumabalik sa Oh, kanya. yung tingnan nyo, yung ano na to. Kasi disilito Bishop doon sa ano eh. Doon sa Lucas ba yun? Na, di ba? At hiningahan niya yung mga apostol na sabi ko. Ang kapasado. Lucas yun, alam ko eh. Good afternoon. Chapter 3 po. Ano na? Kailangan ma-define natin yan. Kailangan ninyo magkaroon ng stand dyan. Nung likhain ng Diyos ang tao, ayon sa Genesis, di ba? Wala pang buhay. No? At pagkatapos niya, yun nga, nung makita niya, sabi roon, hiningahan. Nung hiningahan ng Diyos ang tao, ano yung hininga? Ano yung inihinga niya? Nilapatan niya ng espiritu dahil wala pang espiritu ang tao noon? Or kung espiritu yon, anong espiritu? Espiritu ng tao o espiritu ng Diyos? May pagkakaiba pa ba pagdating sa espiritu? O yung inihinga ay ano? Buhay. Breath of life. Life itself. So, life, yung breath of life is different from the spirit of spirit. Tama? Hindi siya pareho. Agree? Amen. Oh. Spirit of Not the same. Meron po tayong nasa Saudi Arabia. Thank you po, Pastor Leandro Mercado, for joining us. Yeah, fruitful, kapaki-pakinabang. Yan daw po. So, balikan ko yung aking tanong. Nung nilikha ng Diyos ang tao, meron na ba 3 bahagi? Nandiyan na yung body, soul, and spirit. Wala. Bagi pa lang. Body pa lang. Body. Hiningahan lang. Doon lang ito naman. Yeah? Kung body pa lang, wala pang ano, wala pa siyang buhay. Hininga pala. Ay, meron na po. May soul na din. Wala pa. Wala pa. Wala pa lahat. Wala pa lahat. empty pa lang. Yes. Yung ano yung hininga, espiritu pa rin na yun. Pumasok na, naging buo lang ba ang tao during the time na sila ay hingahan ng Diyos? Doon pa lang. Doon pumasok ang soul at saka yung spirit. O nung nilikha ng Diyos ang tao, before na hingahan, nandiyan na ang katawan, kaluluwa, at saka espiritu. Wala pa Bishop, wala pa. Wala pa? Form pa lang siya. From the dust of the ground. Form pa lang. Oo. Di ba? Taken from the dust of the ground eh. And then, hinulma. Yeah. Malinaw doon, hinulma, di ba? Matapos mahulma, wala pa rin buhay yon. Wala pa Bishop. Klaro yung walang buhay. Pero ang tanong nga doon, sa kabila na walang buhay, when God created them, nung hinulmahan, nandiyan dyan kasama si body, si soul, at saka si spirit. Wala pa Bishop. So, Ang body kasi Bishop na ginawa, pang sabihin yung form pa lang, wala pa siyang buhay. Wala pang anything. may body. May body siya. Bumuo siya ng body. Oh, yun na. Tinatawag, Oh, yung form, body na yun eh. Sketch Oh. yan, sketch form. Tapos, wala yun, patay yun. Ibig sabihin, hindi gumagalaw, hindi Yun, huminga. walang buhay yun. Walang buhay yun. Oh. Tapos nung hiningahan niya na, sabi ng Biblia, naging kaluluwa buhay. Doon naging So, doon na siya hindi naging ganito. Mm-mm.
Sabihin, parang nagkaroon transformation yun eh. Parang gano'n, Bishop, i-ano mo, So, di ba nung hiningahan, sabi mo, naging kaluluwang may buhay. So, ibig ba sabihin nung nililok, siya yung masasabi natin na kaluluwang walang buhay. Parang gano'n na lalabas, Bishop. O di meron siyang kaluluwa. Hindi, kasi ano, Naging kaluluwang may buhay. Nung una, sinabi kasi Bishop yung after na malikha na siya. After na malikha. Kasi After, yun nga, siya eh. nalikha na eh. Siya Mm. Parang ganito, parang ballpen siya, wala pa siya lahat eh. Pero may ballpen na siya. Tapos sumusunod, wala akong tinta. O, ganun. Dati, ito pa lang siya, ballpen. Wala pa siyang tinta, wala pa lang lahat. Parang, tapos nilagay siya ng tinta, sumusulat na siya. Kaya ngayon, ang tawag mo dito, ballpen. Ballpen na walang may tinta. pero may ballpen na, pero walang tinta. Parang ganun din siya pag ano. Kaya mo ba siya siyang kaluluwang may buhay? Kasi nga, nagkaroon na siya ng life. Kaya ang tawag sa kanya ngayon, kaluluwang may buhay, hindi Oo. tao. Doon na pumasok yung resemblance, sinasabi siya na, yung sasabi mo na ano, na body, soul, and spirit. Doon na Oo. lumabas yun. Parang vindicated, parang ganun siya nangyari. O, tingnan natin ha. So, Parang ganun lang siya pang ano doon. Yun ang after na hingahan eh, di ba? Pero Sabi. after lang eh. Anong naging termino? Kasi yung termino sabi ron eh. Naging Hiningahan ang butas ng kanyang after na hingahan ang kanilang butas ng mga ilong, ng ilong niya, naging naging kaluluwang may buhay. Di ba nakalagay, Pastor Frederick? 2:7 ng Genesis? Pagkatapos ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, Mm. hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Nagkaroon ito ng Sabi buhay. po, hininga ng buhay si Hebrew Neshama. Ang Neshama ay buhay na nagmumula sa Diyos. Hindi pa sinasabing espiritu ng tao Opo, iba po. or kundi life-giving birth. Pinakita na ang buhay ng tao ay nakadepende sa Diyos. Ano bisa parang ganito yan eh, di ba? Yung kakalita kasi kay Adan, iba kay Eva. Si Eva hino sa tadyag eh. Oh, iba Kasi yung buhay pagkaka-create sa kanya eh. buhay ng tao sa kinuha eh. Oo. Kaya hindi na sinasabing piningahan pa siya eh. Wala eh, wala nang Si Adan lang to, si Si Adan Adan lang. kasi kanya lang yan. Tapos ngayon, yung sabi, multiply, another creation na naman Diyos yun para sa tao na magkakaanak sila. Pero iba rin ang mangyayari. Iba na Kakaroon ng tinatawag na sexual na sexual relationship. Lalabas na yung siblings na. Oh. Yun ang creation sa mga siblings. Yun tayo na yun. Yun ang common. Oo, yun ang Yun na yung common na Kasi pag-create iba ng yung tao. pagkakalika kay Adan, iba yung pagkakalika kay Eva. Si Oo. Eva nilika mula doon sa tao na mayroon ng buhay. Kinuha na siya ron eh. Kaya hindi na sinabing binigyan pa siya ng buhay eh. Hindi ko alam kung paano ginawa ng Diyos yun. Oo. Yan ano. Ito sabi sa soul o kaluluwa, madalas na tumutukoy sa sentro ng kamalayan, emosyon at pagkatao ng tao. Kasi kumbaga pagka hulma sa kanya wala pa siyang ano eh. Buhay pa ng Wala pa yung soul. Wala pa siyang soul kasi wala pa siyang malay eh. Walang buhay eh. Oo, wala pa siyang, hindi pa siya nasasaktan, hindi pa siya wala pa siyang emosyon. Kumbaga. So ibig sabihin eh, no, when God created human being, Adam na lang, ano, kasama yung katawan, yung kaluluwa, at saka yung espiritu. Doon na siya lumabas niya. After ng hinahan. After lang ng hiningihan, yun ang debate, yung pinag-usapan natin ngayon, after or before? After lang. Pagkatapos niya siya. Wala. O after ng hingahan, doon lang nag-function. Pero nandiyan na siya. Parang ganun din siya. Doon lang nag-materialize. Sinasabi na. After na hiningahan. Doon magpa-function na. Doon na siya magpa-function. Oh, yun Pero nga. ibig sabihin Pero nandiyan na siya before. Nandun na. Before God breathed into his nostrils. Kasi katulad Pero ng hindi pa gumagana. Oh, parang ano pa. Hindi, parang ganito. Walang buhay. Ito yung ballpen. Pero- diba? Nandun na siya. Ito na yung ballpen. Nag-create ka ng ballpen. Ito na yun. Create na to eh. Diba? May ballpoint na siya. Pero wala pa siyang tinta. So, naniligaw mo siya ng tinta, ito na siya ngayon. Kompleto na siya. Kasi ito na siya ngayon. Musulat na, nagagamit Oh, ibig sabihin, sa ballpen Pero na yan, habang na-create ko to, hanggang wala siyang tinta, diyan ka na, wala kang silbi. Magpa-function. Hindi ka magpa-function. Kaya nilagyan kita ng tinta para mag-function. Parang ganun pinakamalapit pero siguro. hindi mo siya masasabing ballpen
walang tinta. kung walang tinta. Oo. Kaya kumpleto siya. Bahagi kasi ng ballpen, yung tinta. Oo. So- Ang nangyari di siya, bahagi ng tao, yung bread. Kaya, di ba, yun ang pinupuntusan ko, di ba? Oo, Parang bahagi. manigala na pinorm lang siya, Mm. hindi pa iniingaw, parang wala lang. Wala lang. Diba? Wala sa pakiramdam. ng Lord, Wala siyang doon na bukiramdam nagsimula siya. lahat ang mga bagay na Oo. maaaring nagsimula. Kaya nga, yun nga Oo, yun. doon na nagsimula. Before and or after eh. Doon na lahat, di siya. Doon na lahat. Nandun na, before God create, before, ano, yung bago siya hingahan yung nostrils niya. Andun na yung ano, body, soul, and spirit. Hindi pa Yung body, siguro body and soul. Parang di siya, parang mas malapit siguro Kaya ganito. kung sa Doon tayo sa logo. Sige, sa Genesis 2:7, wala pa doon na binigkas. Mm. Na Wala mababasa pa na eh. may spirito, may kaluluwa. Kundi ang binigkas nandoon ay buhay. No, buhay ang hinihinga eh. Yung nabuhay eh. Nagkaroon lang ng buhay eh. Hindi naman spirit ang ano, Hindi hindi siya parang another part ng human being eh. Makapaganda kasi ng Panginoon eh. Kasi kung sa bagay, medyo may kahirapan kasi pagka yung creation ng Diyos, iano natin sa ikukumpara natin sa creation ng tao. Mm. Punta tayo sa robot halimbawa. Yung robot kasi, from materials eh. Pinupok, nilagyan nila lahat ito, lagyan na ng ano, ng mga wirings lahat daw. Lagyan nila. Andyan lang siya. Wala, andyan lang siya. Oh. Pero tatakbo siya once nilagyan mo na siya ng battery. Okay, yung battery, yun yung hindi nga ng buhay ngayon. Oh, ibig sabihin, Oo. parang, yun nga, yun ang hininga. Oh, yung battery, yun ang hindi nga, pagsalpak na ganito, Magkakasya ng ngayon, Naging hindi buhay. na siya. Tatanungin mo na siya. AI. So, ibig sabihin Nasaan ba siya? nga, babalikan ko yung aking tanong, yung aking Oo. argumento. Yun ang pinakamalapit na Oh, maging siya. before God create, di ba, na-create niya na. Bago, yun nga, bago siya nabuhay, kumpleto na ba? Yung three parts, yung First Thessalonians 5:23, may tatlong threefold being eh. Tatlong bahagi ang tao. Yes, kasi di ba? Hindi kasi Dalangin kami. natin katulad ng wangis, ibig sabihin, kung ano yung wangis ng Lord, sa kanya na. Hindi kasi meron kasi tayo nun eh. Meron kasi tayong starting eh. Ang starting kasi ng tao, sabi doon, from the dust of the ground. Ibig sabihin ng dust of the ground, iba kasi pagkakaroon ka sa tao kaysa sa hayop eh. Ang hayop kasi dito kagad, diretso siya eh. Lumitaw siya na, kumikilos na gumagalaw na eh. Sabi niya, magkaroon ng hayop. So, lumitaw yung hayop. Oh, parang out of nothing, lumitaw siya. Buhay na siya. Parang ito na, gumagalaw na siya. Oh, sumisipon na siya, lumilipad na siya. Pero ang tao kasi hindi ganun ang pagka-create sa kanya eh. Detalyado from the dust of the ground, lupa. Mm. Si lupa muna siya, pinorma siya. O, nagporma na. Kasi, Kamukha na sa tao. Kamukha na natin to. Oh. Di ba kanina ginamitan mo na illustration ng ano ng battery, like for example, yung battery, ito yung kahalintulad ng ano ng buhay. Nung yung ano, yung tao kumpleto. Body, soul, and spirit when God created them. O Adam in particular. So, sa kabila ng kumpleto siya, walang buhay. Unconscious, kumbaga. Nung hiningahan, naging kaluluwang may buhay. Naging taong may buhay. Dalawang buhay yata ang ginamit sa... Naging taong may buhay. Hindi, para yun. Taong may buhay. So, alin doon ang mas angkop? Nagkaroon lang ba ng espiritu at kaluluwa nung hiningahan? O before na hingahan, Dalawang may buhay na. Hindi ka... kumpleto na. Kaluluwang may... Pero, walang buhay. Ano nyo? Yung argumento? Yeah. Before. Kasi tinatanong ni Nabi, magkaiba naman. before, nandun na ba yung... Before and after, di ba? Oo. Ano ba yung body, soul, and spirit? Yan ang tanong. Kasi ang malinaw lang kasi dyan, i-image siya pang nadas of the ground. Kasi kung papatayin lang natin yung Genesis 2:7, doon lang kayo mag-state na bread. Puro ginawa ng Diyos. 2:7. Pero kung Ito, puso palalayimin mo mo to. pa, tinatanong hindi siya. Ganito, Bishop, ang ginawa doon eh. Tatanong ka sa Bishop, sarili mo, ano? ito siguro ginawa ng Lord. Ito puso mo ha. Ito buto mo to. Ha? Ito. Parang gano'n eh. Oh, bahagi na yun. Kompleto na yun eh. Pati yung body parts eh. Yun ang ano, body. Kompleto na yun.
Kasi 3 parts eh. Body, soul, and spirit. So, that is the arguments. Debatable talaga. Di ba? Debatable siya dito. Oh, yun nga. Debatable. Pero, Sabi po kasi, paano natin mapapalabas yung 523? Ang 1 Thessalonians 5:23. Oo, yun. Hindi raw po ito, tinutukoy ito ay paglikha, kundi gawain ng Diyos sa tao sa pagpapabanal, paghahatol at pagkipag-ugnayan. Oh, Ang okay. tinutukoy sa 1 Thessalonians 5:23. Opo. Yun So, na. hindi siya related sa Creation. creation. Creation account. Opo. Mas So, lalo- pero related siya sa bahagi ng katawan, bahagi ng tao. bahagi ng tao ng pagpapabanal, Mm. paghatol, Sa at pagkipag-ugnayan. Mm. Kasi ang spirito na ikipag-ugnayan sa atin sa Diyos eh. Kaya nga ito, yung una, man has a spirit. Anong purpose ng spirit? This is the God conscience part of man. Kaya lahat ng tao ibig sabihin, lahat ba ng tao merong espiritu? Ito yung, yung bahagi ng tao, no? So, kung ito yung God conscious part of man, meaning to say, kahit makasalanan ka, may konsensya ka. Meron. Kaya nga meron black conscience. Hindi mo konsensya mo. May itim ang budhi mo. May itim ang Ito, budhi. kapag kayo dito to. Okay, so, sige lang, papasantahan na rin natin yung... Ito alam mo, simple lang ang doctrine of man, pero napakalalim ng usapin dito. Magiging malinaw sa atin yung kabuuan ng tao, no? Tsaka yung kanyang destiny. Di ba, meron sa doctorate natin, meron tayong subject na man, his nature, and destiny. Okay, pangalawa, or letter B, man has a soul. Yan. Ang tao raw ay mayroong kaluluwa. This is the self-conscious part of man and includes the mind, the will, and the emotions. Yun daw yung self-conscious part of man. Basta nga po 18:4 ng Ezekiel. 18:4. Akin ang buhay ng lahat ng tao, maging sa ama o sa anak, at ang kaluluwang nagkasala ay mamamatay. Behold, all souls are mine. Yun ang sabi ng una, di ba? And the soul of the Father as well as the soul of the Son is mine. And the soul who sins shall die. The soul who sins shall die. Nagkakasala ba ang kaluluwa? Ang sabi nun, the soul who sins shall die. Kasi mind, will, and emotion sa kanya. No. Anong Di ba 18:4 sabi, no? The soul who sins shall die. Ano sa Tagalog yan? Ang kaluluwang nagkakasala? Mamamatay? Mamamatay. Ang kaluluwa ang mananagot Yun po kasi yung sa kasalanan ng tao. Maharap sa halos. Siya yung mananagot. Yes, siya yung Ay, mananagot. ang harap sa Ay, yung espiritu ng tao. Babalik sa Diyos. Babalik sa Diyos ang espiritu ng tao. Lahat ba na? Wala na spirit yung tao, kaluluwa na lang. Bahagi siya dun eh. Parang kompleto paano yun? Oh. Hindi ko naman eh. Oo. Kasi bago pa siya i-grade, nandun yun. Kasi titignan mo yung tao na mamatay, may dalawang tao namatay. Mayaman tsaka si Lazaro. Yung isa pumunta doon sa hados ng pag-isa sa kay Abraham Boson. Nagsasalita pa nga eh. Di ba? Oh. Ibig sabihin, yung sige kamatayan kasi parang end of journey lang sa mundong ito. Pero yung talagang ikaw talaga, yung taong sinasabi ng Biblia na kinreate noon, pupunta ng Hades. Nandun na siya, mainit. Sabi na, nakaramdam pa nga sa kanya, init dito eh.
Tubog man lang eh. Di ba? Kasi pinakita ng Diyos doon yung ano yung kalagayan ng tao pag namatay, pagpunta ng impyerno. Nandun siya ngayon. Ang isa naman sa Abraham bosom na inaaliw siya dito. So nakaroon na siya ng kaligayahan doon pag-aliw. Kung makalangit na pag-aliw yun. So ibig sabihin, andun yung conscience noon. Yun lang yung sinasabing kamatayan, sabi ng Bilis, end of journey sa mundong ito. Yun lang naman ang bishop ang death. Kasi ang ano yan, argument na naman yan. Pag namatay ang Kristiyano muna, Kristiyano, saan mapupunta yung kanyang kaluluwa? Noong una, Bishop Abraham Bosom. Yun sabi ron. Ngayon, Langit. sa Panginoon daw. Oh. Yung espiritu niya, saan mapunta? Kasama niya pa rin yun. Okay, di kasama. Soul and spirit Kasama. will go to God in heaven. Tama. Christian yun. Ngayon, kung ang namatay ay unbeliever. Oh, di, kasama pa ito sa impyerno. Yung kanyang espiritu. Both Oh, both. soul and spirit of unbeliever will go to hell. Oh. Ay bakit sabi nyo kanina, yung espiritu ng tao pupunta kay Lord. Sabi niya siya. Ang babalik kay Lord yung breath of life eh. Yung spirit niya. Yung breath of life. Babalik sa Diyos. Ang parurusahan sa impyerno, yung soul and spirit. Kasi sinasabi sa soul and spirit, yung kamalayan eh. Yung emosyon, yung ano. Kasi nakakaramdam sila ng ano doon, hindi na sabi. Sa impyerno nga, yun Nakaramdam ng sakit. After death, ano na eh, judgment na eh. Nakaramdam sila ng emosyon, nakaramdam. paano ngayon yan? Babalik sa Diyos, sabi sa Ecclesiastes 12:7. Ecclesiastes 12:7. Babalik sa Diyos. at Basa, ibibigay sige. nito. Chapter 12, verse 7, Ecclesiastes. Ayun yung breath of life eh, nababalik sa Diyos. So, Yung babalik spirit, talaga. yung spirit niya. Oo. Pero yung Walang soul, sinabi pero yung dito, soul and Kristiyano spirit, o ano. ayun yung ano, kasama sa impyerno, Kristiyano, parurusahan. unbeliever ka. Iba ang breath of Pag life namatay ang tao, na binigay ng Panginoon, ayun yung babalik sa Diyos, Panginoon. Pero yung ano niya, Wala mo problema sa pagbalik sa Diyos eh. Mapunta man siya ng impyerno, pagbalik pa rin sa Diyos. So, kaya nasa impyerno ka napunta. ayun yung babalik sa Panginoon, makasalanan ka na o hindi. Makasalanan ko, di ba? Balik ka talaga sa Diyos. Yung breath of Pero life. hindi para magsama na buhay na lang. Kaya, kailangan, klaro. Kaya na nga po, sabi Dapat- babalik ka naman eh. Eh kung pagbalik ba? Dapat malinaw sa atin kung ano yung babalik kay Lord. Sabi dito sa Ecclesiastes 12:7, Di ba? no, Yung buhay na binigay niya sa lahat, bakit siya babalik? bago manumbalik Babalik sa doon. Ang ating katawang lupa at ang ating 12:7 mo, Pastor, dyan, di ba? Sabi Sabi, dito sa oh. Ecclesiastes 12:7, alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawan Yun, lupa oo. at ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may Likha bigay nito. nito. Oh. Malinaw na. Wala naman sinabi dyan na kung mabuti. Ano yung babalik sa kay Lord? Alin ang babalik kay Lord? Espiritu? Hindi nga, buhay na Yung hindi buhay. So, na pinahirang. Yung buhay, hindi espiritu. Yung buhay. Hindi espiritu babalik kay Lord. Breath of Ang life. buhay na binigay sa atin. Buhay. Oo. Ay, na binigay sa atin. Oo. Hindi yung isang bahagi, hindi issue doon yung one part of the body. Katulad kanina yung inihinga niya. Sa chapter 2 verse 7 ng Genesis, hiningahan niya. Babalik. Breath of life din yun. Yung inihinga niya doon sa tao. Parang lumalabas, Bishop, na yung breath of life, parang battery lang. Yung hininga. Parang battery Yung buhay. lang. Hindi, equivalent to life. Life Kaya itself. nga, Bishop eh. Buhay. Parang ganito, yung robot na ginawa ng tao ngayon, hindi siya gagana pag wala siyang battery. Kung wala yung hininga na yun. Oo. Hindi siya Ngayon, mabulong talaga. pag kung fair na, yung battery itong inalalabas na hininga ng Diyos eh. Yun. Sinalpak Yun ang sa babalik loob. kay Lord. Yun ang sabi. Lahat. Kukunin niya ulit yun. Kristiyano man Balik o ka sa non-Christian. Panginoon, wala ka na. Ano yun? It is not referring to one part o the other part of the body. Yung three parts kasi pinag-usapan natin, mayroong three parts na ano eh. Body, soul, and spirit eh. So, hindi po nakita natin spirit o sinabi spirit referring to one part of the body.
yung spirit na tinutukoy, it is referring to life itself that God has given to the human being. Kaya lahat, hindi nagkamali si Solomon, na yung katawan, babalik sa lupa. At yung buhay na pahiram ng Diyos sa sino mang tao, magbabalik sa Kanya. Galing kay Lord ang buhay. No? Kaya yung breath of life doon, buhay. Sa buhay. Kaya kahit Kristiyano, kahit hindi Kristiyano, babalik talaga kay Lord yan. Pahiram niya lahat yan eh. Hiram sa Diyos ang buhay natin eh. Klaro na ba? Malinaw na kuha ninyo? So, ibig niyo pong sabihin. Ibig ko sabihin po, Pastor, bread of life lang din yung kukunin ng Lord. Ang spirit, Yes, malinaw. Oo po yung... sa paghatol. Ngayon, yung spirit naman, yung spirit, di ba? Body, soul, and spirit. Iba na, tapos na tayo sa buhay. Nasa tayo sa buhay. Yan namang bahagi naman ng tao. Diba? Bahagi naman ng tao. Pag namatay ba ang unbeliever, yung katawan, balik sa lupa. Kasi nasa Kristan. Diba? Klaro yun, Yung espiritu at saka soul, no? Yung espiritu, ito yung God's conscience part eh. No? Kaya tayo nakakaisip na sa Diyos eh, no? Dahil nga meron tayong spirit na bahagi. Ito naman yung self-conscious part, mind, di ba? Emotion. Ito, pag unbeliever ka, pareho yan. Pupunta ng impyerno kung impyerno. Pareho yan, pupunta ng langit, presensya ng Panginoon kung Kristiyano. Yung katawan, sa lupa. Babalik sa lupa, dyan galing. So, ibig sabihin, hindi makukuha yung buhay niya sa langit na unbeliever. Yung buhay po. wala na, binalik niya na yung buhay niya eh. Binalik niya ng buhay sa Lord. Binalik niya na yung buhay eh. Hindi niya mapaparusahan. Oo. Kaya, dapat, after na pagbabalik ng buhay ng tao, meron ng judgment. Anong verse po yun? May parusa na. Sa Matatagpuan na may espiritu at kaluluwa papupunta sa lakse. Oo. Kapag di ko minasa. Sa Lucas chapter 16, nandoon yung nandoon yung mayaman. Di ba? Sa Matthew meron. Mm. Yung siya Oo. huwag Huwag niyong katakutan. Tutong papatay ng, tatlo ba silang ginamit doon eh. Yung pumapatay ng katawan. Espiritu eh. Ang katakutan nyo, yung may kakayanang pumatay ng... katawan, kaluluwa at espiritu eh. Nabinanggit doon eh, alam ko eh. Ang espiritu doon. Tatlo bisa pa binanggit kasi doon eh. Ano ba to? Isang kasi bersikulo nasa utak lang. Sabi, huwag kayo matakot sa pumapatay sa katawan. Oo. Ang katakutan ninyo. Yung may kakayanan pumatay ng kaluluwa. Tingnan natin. Para ano ba pa no? Para magpatakasan, para kakatagaman. Kasi, mali na, yung 12:7, no? Kaya tama si Solomon sa kanya sinabi. Di ba? Na, and the spirit will go to God in heaven. Kristiyano man o hindi. Oo. Ha? Okay na? Tuloy natin to. Balikan nyo mamaya. Ay, kaluluwa at katawan ng bishop, walang espiritu namin. Walang espiritu. At huwag kayong matakot. Kaya nga, sa pakisdil nga eh. At huwag kayong Pakis matakot sa mga... Kung saan napunta yung kaluluwa, doon ang espiritu. Dadapuan hindi nakapapatay sa kaluluwa. Kundi, bagpos katakutan ninyo yung nakapuksa sa kaluluwa at sa katawan. Sa impyerno. So, walang espiritu. Walang spirit. Oo. Kaluluwa lang. Ibig sabihin, yung espiritu ng tao saan mapupunta? Hindi. Sa Diyos pa. Sa Diyos ba mapupunta yung espiritu ng tao? Kasi yung kaluluwa, tinatawag ng spirit eh. Tapos yung spirit, Yung Hebrew word ng Yung 12:7. Yung soul kasi ang i-judge eh. yung Hindi soul naman yung yung spirit. Hindi naman nakakaramdam. spirit. Alam mo kasi hindi naman kaluluwa ang judge. Babalik sa Panginoon. Kaya nga, merong spirit, ano?
ito yung tinatawag na God conscience part of man. O, balikan natin yung mga talata, man has a soul. Isa pa nga ano ba ang talaga? Man is a soul o man has a soul? Isa pa nga di ba? Kaya nga, oo, kasi dalawa, pag sinabing ang tao ay may kaluluwa, ang tao ay kaluluwa. Has a soul. Kasi Bishop, ginagamit din kasi ng yun eh. Diba sa Book of Acts at maraming kaluluwa ang tumanggap sa Panginoon. Oo. Binautis Yeah. ng mga- Ano yun, literal? Oo, nagsasabi. Literal or... Ano sinabi? Yung mga Hindi porket binanggit yun. Lumapit sa Diyos, tinawag na kaluluwa. Kasi na-restore. Literal na tao. Pero ang terminology, kaluluwa. Kaluluwa niya. So, ibig sabihin ng kaluluwa, figurative. Hindi siya literal. Kasi kung literal na kaluluwa yon, Hindi dapat nakikita. hindi mo makikita. Kasi nakikita mo eh. Di ba combinations because Oo, of yeah. human being din ba? Oo. Alam naman natin na ang Yung Kasi soul, dito kasi sa human being. Genesis 2:7 kasi kaluluwang may buhay sabi. Oh, yun na nga. Diba? Kaluluwang may buhay. Sa Tagalog, taong may buhay. So yung kaluluwa tinawag na tao. Yun, kaya nga. So pagdating doon sa naman, yung kaluluwa doon is tao ibig sabihin. O, kita mo, balikan natin 18.4 ng Ezekiel, yung binasa ninyo kanina. Tagalog. Isayin natin. Ezekiel 18.4. 18:4. Sabi? Ayan, Ezekiel 18:4, akin ang buhay ng lahat ng tao. Oh, yan, no? Akin ang buhay ng lahat ng tao. Maging sa ama Oh, tatay, o sa anak. anak. At ang kaluluwang magkasala ay mamamatay. Oh. Ito kasi So- ginamit sa King version. So, meron mga... Ang kaluluwa ay akin, kung paano ang kaluluwa ng ama. Oh. Yung kaluluwa ng anak. Sabi ko, kaluluwa ng namin lang yun eh. Oh. King version eh. So sa English, The life of every person belongs to me. Oh. The life of the parents as well as the of the child. Akin, oh, di The ba? person who sins is the one Oh. who will be yan died. sa The, translate mo. oh, yan, the Sa person. English version Referring kasi, to the soul, ano? The "Behold, person who whose sins soul shall is die. Person. As the souls of the fathers, also the soul of the son is mine." Depende siguro sa paggamit. Depende sa... Paggamit. Oh. Oh, depende, di ba? Ito, may 3,000 kaluluwa ang nadagdag. No. Depende sa Hindi, puro kaluluwa lang ba yun? Tao yun. Yeah. Person. Di ba? Depende sa paggamit ng soul. Mm. 18:4. 18.4 ng Ezekiel. Tapos sabi rin sa Genesis 12:5, ang mga kaluluwang kanilang nakuha sa harap. Kasi depende sa gamit. Sabi ni Richard, ano bang Kaya- ano tama? Wala ko. Man has a soul or man Man is a soul or man has a soul. Depende sa gamit po. Oo. So, minsan, nagre-refer yung soul. Terminology ng soul, isa sa bahagi ng tao. Yes, isa sa bahay. Minsan naman, nagre-refer ang soul sa kabuuan ng tao. Yes. No? Kaya, depende sa paggamit. Tama yun. Kaya, wag basta-bastang bigyan ng kahulugan. Nabasa natin, and the spirit will go to God in heaven. Hindi porkit nabasa natin yung spirit, inisip natin, one part of the body na naman ng katawan ng tao. Tama po yun. Parang yung baptizo. Oo. Maraming kapulugan. Diba? sa pagka- Yun pala, may Hebrew word siya na ginamit, and it is referring Yes. yung breath niya, buhay. Buhay. Ito talaga sa original manuscript talaga. Oo, di ba? Kaya hindi basta-bastang yung pagbibigay ng mga kahulugan eh. Kailangan mo talagang aralin maigi. Huwag bumasi O, ka. mamamali ka ng ano. Debatable yun, yung 12.7 ng Ecclesiastes. Opo. Sa Bible School, debatable yan.
No, no, the spirit will go to God in heaven. Hindi nila ma-define yan. Ang hirap i-define yan. Ang hirap maintindihan kung anong ibig sabihin yan. Kailangan talaga hanapin. Oo. Hindi, kung meron pa paliwanag man, sabihin natin, dahil sa ang paniwalang iba'y ganun, contradict talaga. Kumbaga sa ano, yung ibang bahagi ng Bible, magkakaroon ka ng problema to interpret. Pag hindi mo na-define ng 12.7 na yung kung ano yung. Kasi mostly and commonly interpretation, yung spirit ng mga mga nag-interpret ng mga theologian, spirit is equivalent to one part of the body ng tao. Diba? Kaya ang tanong, kung spirit yan, diba? Iba paano na yung ano? Okay, balik natin tayo. Pangatlo, man has a body. So, Romans 12:1, Philippians 3:21. Ano itong katawan? This is the world conscious part of man that relates through the five senses. Oh, ito na po yung yung world conscious, no? Part of man. Kaya ibig sabihin, kaya nga di ba sa Galatians chapter 5 verse 19, 21, parang ang soul nasa gitna eh. Di ba? Pagka ikaw ay worldly ka, fleshly ka, ano mangyayari? Kasi yan, di ba? Galatians 5:19 to 21. Sa kabilang banda naman, yung mga spiritual person o spiritual man, ang nangunguna yung espiritu ng makadiyos na mga bagay. Kasunod lang si kaluluwa at saka si katawan. Pagkakatawan naman ang nanguna, kasunod si kaluluwa at saka si Di ba? So, this is the world conscious part of man. Kaya nga sabi po ng 12:1 ng Romans, I beseech you, therefore, brethren, parang ini-encourage niya, nakikiusap ako sa inyo, parang gano'n eh. Brethren, mga kapatid, by the mercies of God, sa habag ng Panginoon, that you present your bodies a living sacrifice. Bakit sinabing bodies? Meaning to say, the three part of man. Tatlong bahagi ng tao. A living sacrifice, a holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Amen? So, yun tinatawag na talagang presentation ng atin pong katawan. Diba? Ibig sabihin, nung sinabi bodies, not just only our physical body. Amen? It is referring to the three parts of man. Amen? So, yan ang presentation. Yan ang pagpe-present na hinihingi. Ibig sabihin, Bishop, pag sinabing body, tumutugos natin bahagi ng tao. Oh. Katawan, kaluluwa, at spirit. Pag sinabing body, singular lang yun. Kaya nga binanggit dito, bodies eh. Bodies. Not singular. Diba? So, yun ang proper presentation kay Lord. So, hindi pwedeng katawan lang. Hindi pwedeng, Lord, yung bahagi lang ng Espiritu ko ang i-present ko sa iyo. Ang gusto niya buo. Pwedeng gawa ka lang ng gawa ng mabuting bagay. Pero yung kaluluwa mo, yung espiritu mo, masama, makamundo. Oo nga. Okay Lord, yung kaluluwa ko na lang ialay ko, pero yung katawan ko, patuloy pa rin sa... Pwede ba yun? Kaya hindi mo pwede, no? Kailangan buhay. Bishop, kaya nga dyan Pero yan, Bishop, sinasabi nyo, nakakalo. pwede ba yon? Bishop, Pero ang realidad, the reality, kaya nga, sinasabi ng diba? Osas, yung mga Baptist na iba, kung lang kung parehas mo ng Baptist,
Yun na nga eh. Ang sabi dahil yung kaluluwa, tinubos ka na. Hindi na Sino tayo? Kahit anong gawin mo nga eh. Ever na. Oo. Kasi ano na yun eh. Tapos yung katawan mo lang ang ano, ang magsano, katawan mo lang yung... Oo. Ganun kasi hindi siya ano nila eh. Oh, yeah. Ganun. Kaya nga, kailangan ng proper ano. Hindi. Mayroong presentation eh. Di ba? 3 parts of man. Not just only one part. Sabihin Diba? sa aming katawan mo siniligtas. Kaya makasalanan yung katawan mo. Oh. Tapos pero yung kaluluwa mo. So yung kaluluwa mo, so hindi magkakasala. Ito katawan lang. Oh. Kaya sa kahit anong gawin mo, hindi ka pa rin magparusahan. Bakit? Katawan mo lang parusahan eh. Kaluluwa mo hindi. Pag gano'n nakatira na. Kaya isip ka pa. Kaya nga, pag hindi mo siya na-interpret properly, katulad ng Ezekiel 18:4, the soul who sins shall die. O ibig sabihin, yung kaluluwa ang nagkakasala. At dahil ang kaluluwa nagkakasala, ang kaluluwa ang mamamatay. Yan. Ngayon, yung kaluluwa ba yung... Ano ba yung kaluluwa na naman doon? Okay. Depende sa paggamit. Parang Yung mga doktrina pala ng tao yan, ano? Hindi siya, parang Hades. Depende sa gamit ng Hades. May Hades na libingan, na literal, may Hades talaga na yung tugin ng masipyerno. Parang gano'n din yung katawan. Kaluluwa. Depende sa gamit. Depende sa gamit. Kaya kailangan mo siyang... Kung saan pinatutungkulan, Ang ano nga, ang hamon sa atin. Okay, kasi same eh. Madami ano eh. Katulad ng salitang love, ang dami niyan. Pero different Kinds of love. interpretation or translation eh. Different kinds of love. For God so loved the world. No? Yung mga ganun. Yung word, daming word. Diba? Eh tama sinabi nyo. Hindi porque spirit yan. Check kung ano ibig sabihin nito, kung ano Hebrew word nito, at kung ano yung kahulugan nito. Para hindi mamali yung ating pagbibigay ng, o paglalapat ng interpretation. Okay? So, sabi nga ng Philippians 3:20 to 21, for our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for the Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body, that it may be conformed to His glorious body, according to the working which He is able, even to subdue all things to Himself. So, ito yung image, no po? Ulitin ko, this image involves man as a threefold being. Di ba? So, man has a spirit, man has a soul, man has a body. Pangalawa, in connection to image, pinag-usapan natin. This image involves man as an intelligent being. Colossians 3:10, as an intelligent being, he can think, he can learn, and he can plan. Yun pala, no? Yun isa sa imahe. Kasi hindi natin ano yung no? Let us make man in our image. Anong image? No, nakuha natin. Ang unang pakahulugan ng image, katulad ng Diyos, may triple being. Amen? Ano pa? Katulad ng Diyos, no? Ang tao, intelligent being. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, intelligente ba? So, as an intelligent being, the man can think, the man can learn, and the man can plan. Amen? So, kaya tao, kaya rin mag-create eh. Di ba? Nakinig na ng robot eh. O kaya nga eh. Plano eh. Di ba? Ako, saka ito,
Kasi nga, sobrang talino rin, ano? Intelligent Kasi nga. meron tayong part ng ano ng Diyos. Oo. Meron tayong kaalaman. Diba? Hindi katulad ng hayop. Kaya lang, yung pag-create natin, hindi katulad ng pag-create niya na out of nothing, gagawa niya. He can create out of nothing. Oo. And he Tayo can naman, also create out of something. tayo naman, mula sa creation ng Diyos, ito nakakagawa ng bagay na ang tao. Okay. So, pakibasa nga po, Colossians 3:10. Tama ba yun? O yun, Colossians 3:10. Chapter 3, verse 10. Sabi dito, isuot ninyo ang bagong pagkatao na patuloy na nababago at nagiging kalarawan ng Diyos na lumikha sa inyo upang lalo ninyo siyang makilala. Okay, so, and have put on the new man, who is renewed in knowledge according to the image of him who created him. So, pangatlo, this image involves man as a moral being. Ephesians 4:23 to 24. Moral being. Ang hayop ba nagkakasala? Wala, Bishop. Sa Diyos, hindi na sa tao, nakapalo nga natin. Eh, hindi ba may hayop nangangagat? Okay, moral being. 4:23 to 24, nabasa niya. Ang sabi na, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man, which was created according to God, in true righteousness and holiness. As a moral being, he has a conscience and intuition that bear witness to right and wrong. No. Bilang moral being, ang tao, no? Sabi nga, meron tinatawag na conscience, konsensya, di ba? At saka yung tinatawag na intuition, no? That bear witness, yung alam niya yung mali, tsaka tama. Di ba? Yung right and wrong. Amen? At hindi lamang alam. So, may kakayanan gumawa ng mali at saka tama. Di ba? Bilang moral being. Kaya, kung titimbang-timbangin yung mali at saka tama, alin mas marami nagagawa ang tao. Kapag siya'y makasalanan, maraming. Very, no? Pero pagka matuwid, mas marami ang, mas maraming tama. Yes. ay yung may tama. Sa mental hospital naman. So, kaya merong ganyan, sa tatlong bahagi pala yung sinabing image, di ba? Ang tao, yun nga, we are created in the image of God. Merong body, may soul, at saka may spirit. Amen? As a man, no, tayo po ay intelligent being. Amen? So, merong moral being. Amen? Alam natin ang mali. Alam natin ang tama. Di ba? Kaya lang nakakalungkot. Alam ni Eva at ni Adan, mali yan, pero ginawa. Di ba? Huwag niyong kakainin kasi meron ng utos eh. Pero yung bawal, yun ang kanya nang ginawa. Ang sin kasi yung paglabag sa kung anong gusto ng superior mo. Yun ang sin. So, ibig sabihin, hindi ginawang robot ang tao. Na puro, para gumagasano, katulad mo, battery. Ang robot kasi basta naka-program. Yun nga, Naka-program siya. nakaprogram na. Naka-program ang robot eh. Ito gagawin mo. Wala siyang sariling consciousness na mag-isip ka ng ganito. Walang Ang gagawin self-consciousness. niya, Naka-program ng tao. Paano siya ubo, paano siya sumagot. Ba't yan? Lumos, sasagot siya. Naka-program na sa kapsalot ng katawan niya yun.
sa kanyang pati sa kanyang kanyang memory. So, Pag tinanong ka ng ganito, ano pangalan mo? Ako si Alex. ibig sabihin, yun nga, as a moral being, binigyan ng Panginoon Diyos ng pagkakataon ang tao. No? To make their own choices. Hindi siya robot, Oo. hindi siya yung nakaprogram ka lang. Itin-program ka lang ng Diyos. Ito lang gagawin mo. Oh, ito pa, pangatlo, letter B. Tayo. Man was created as a dependent being. Dependent being. Sabi nga po ng Acts 17:24 to 28, God, who made the world and everything in it, since He is Lord of heaven and earth, does not dwell in a temple made with hands, nor is He worshipped with men's hands, as though He needed anything, since He gives to all life, breath, and all things, and He has made from one blood every nation of men to dwell on all the face of the earth, and has determined their pre-appointed times as the boundaries of their dwellings, so that they should seek the Lord in the hope that that they might group for Him and find Him, though He is not far from each one of us. For in Him we live and move and have our being. Amen? So, we are created by God, no, as a dependent being. Amen? In particular, we need to depend on Him. Amen? Because apart from God, we can do nothing. We need God. Amen? So, dumepende tayo sa Kanya. Sumandal tayo sa Kanya. Yeah. Yeah. Letter C, man was created to be inhabited. We are created to be inhabited. Sinabing inhabited, ano sa Tagalog? John 14:17. 1 Corinthians 3:16 to 17. Oh, sabi ng 3:16, do you not know that you are the temple of God? Parang titirahan ka. Oo. Pananahanan. Nanahanan ka, titirahan ka. Naninirahan. Pwedeng may manirahan. Naninirahan. Kaya, sino ba yung naninirahan sa atin? Di ba? Ang mga tao, sino ba naninirahan sa mga tao? Yung ibang tao, they were inhabited by the demon. Tama? Oh. They were inhabited by the devil spirit, the demon spirit. Kaya very common sa tao na may manirahan. No? Kaya ang Kristiyano, sabi nga do you not know that you are the temple of God? And the Spirit of God inhabited in you? Maninirahan o naninirahan? Maninirahan. Di ba? May, di ba? Parehas lang. Nananahan. Nananahan. Nananahan sa inyo. Amen? Amen. So, 1 Corinthians 3:16 to 17. Yan, para lalo maging sabi rito, do you not know that you are a temple of God and that the Spirit of God dwells in you? Sa Kristiyano to. Diba? Sa mga Kristiyano, the Spirit of God dwells in you, naninirahan sa inyo. Sa verse 17, if any man destroys the temple of God. Hindi na tinutukoy yung templo, tinutukoy yung buhay ng mga Kristiyano, ng mga mananampalataya. So, how can a Christian destroy the temple of God? Is there a lot of Christian destroying the temple of God? Di ba?
Of course, there are lots of Christian. Nakakalungkot. Hindi mo pagawa ng kabanalan. Para babaguhin mo yung sarili mo. Ayaw sa iyo. Destroying din ang tawag doon. Yes, yung mag-involve ka sa mga gawa ng mundo, destroying the temple of God yan eh. Di ba? Yung saksakan mo siya ng mga contaminated ng mga ano, Hindi physical. destroying the temple of God. Na makakasira sa katawan ng tao. Oo. Destroying yun. Destroying. Maraming ginagawa ang mga Kristiyano na nakakalungkot din nga. Hindi nila, they were not recognized that they are the temple of God and the Spirit of God dwells in them. Di ba? Hindi nila kinikilala yun. Maraming mga ganun. Kaya kasi hodang gumawa ng mga kalokohan, mga kasalanan. Pero kung kinire-recognize mo yan na, ay, templo ako ng Diyos. Di ba? Naninirahan siya sa puso ko, sa buhay ko. So, mangingimay ka, matatakot ka na gumawa ng mga mga kalokohan. Di ba? Kasi nire-recognize mo siya, nandiyan siya, nakatingin sa iyo. Nandiyan siya, naninirahan siya mismo sa puso mo. So, yun ang mga, hindi nila alam, no, may mga Kristiyano, yun ang mga karnal. Mga Kristiyanong karnal. Di ba? They were destroying the temple of God. Kaya, kung atin pong kinikilala, pinapahalagahan, talagang nirerespeto ang Diyos, hindi natin talaga, no? Yung buhay natin talagang gagamitin natin yan for His glory. Amen? So, inhabited. Kaya, sabi nga nung nagpatotoo, Pastor, bakit ganon? Parang laging meron naglalaban sa puso ko, sa sa dibdib ko, sa konsensya ko. Pusang itim at saka pusang puti. Ganun ba, Brad? Ang tanong ng pastor, sino yung laging nananalo? Yeah. Pusa. Yung pusa. Kasi, sa totoo lang talaga, laging, di ba? Kung ano yung pinaglalaanan mo lagi ng panahon ng oras, yun ang mananalo. Pero kung worldly ka, makamundo ka, Kristiyano ka makamundo, yun ang mananalo. Kaya take note ang Galatians chapter 5, verse 19 to 21, warning niya sa mga Kristiyano. Di ba? Sabi, yung gumagawa ng gano'ng mga bagay, hindi raw makakapasok sa karya ng langit. Balikan natin 5:19 ng Galatians. 19 to 21. 19 to 21. Hindi may kakaila ang hiling ng naman. Oh. Pagpiapid, kahalayan, at kalaswaan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkagalit, kasakiman, pagkampi-kampi at pagkabahabahagi, pagkaingit, paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong babalaan. Ang gumawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Oh, di ba? Hindi ito address sa mga unbelievers. Hindi po address to. Kasi sila yun. Naka-address ito sa Kristiyano sa Galatia. Warning sa kanila yan. Di ba? Kaya nga, ang sabi po ng huling pangungusap, I warned you, I have warned or forewarned you that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Those who practice such things. Ano yung mga such things? Ayun na, binanggit, 19 to 21. No? Now, the deeds of the flesh, are evident, which are, number 1, immorality, impurity,
sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, outbursts of anger, disputes, dissensions, ano pa? Factions, envying, drunkenness, carousing, and things like this, of which I forewarned you, just as I had forewarned you, that those who practice such things will not inherit The kingdom. the kingdom of God. Amen. Right. Diba? Hindi po sa mga unbeliever yan naka-address. Sa mga Kristiyano yan. Diba? Ibig sabihin, possible, may nakikita si Pablo na ganyan. Kayo, mga pastor, meron kayong mga nakikitang ganyan? Sa mga Kristiyano? Possible. Dami natin nakikitang ganyan. O, di ba? Forewarned eh, di ba? Winawarningan ko kayo. Binababalaan ko kayo. hindi kayo papasok sa kaharian ng langit kapag meron kayong nagpa-practice ng ganyan, ha? No? Okay. Hindi naman lahat. Sabi nila, isa lang naman yan, hindi naman lahat. Ginawa namin nila. Minsan. No. Yun nga po yung Kanino rin sinabi ang Matthew 7:21 to 23? Chapter 7, verse 21 to 23. Diba? Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng aking Ama na nasa langit. Kundi iyon lamang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. No. Pagdating ng panahon, no. Anong sabi roon? Marami yung sasabi sa akin, Panginoon, nagpalayas ako ng demonyo, nagpagaling ako ng karamdaman sa pangalan mo. Diba? Nag-prophesy ako sa pangalan mo. Pero sasabihin ko sa kanila, I do not know you. Who you? Diba? Parang gano'n, no? Lord, nagpayaman ako sa ebanghelyo mo. Di ba? Kaya nga, hindi ko kayo kilala. Tapos kasunod nun magsilayo kayo sa akin. Mga lawlessness. Yun ang sinabi. You, may dahilan. You are lawless. You who practice lawlessness. You who practice iniquity. Nabubuhay ka sa kasamaan. Nabubuhay ka sa kasalanan. Yun. Magkakadugtong lang yan eh. Di ba? Forewarned. Pag sinabing nabubuhay, lifestyle yan. Lifestyle yun, oo. Yung nagkamali ka, minsan, hindi practice yun. Nagkasala yun, isa. Oo, nagkasala, di ba? Iba naman yung... Ine-enjoy. Oo. Iba naman yung nagkakasala kasi continue yun. Continue. So, kaya ang hamon sa atin, siguraduhin natin na si Holy Spirit ang nananahan sa atin. Amen. At kung sure ka na si Holy Spirit ang nananahan sa iyo, di ba? Mangingibi ka. No? Gumawa ng mga nakakahiya sa kanya. Tama? And letter D, man was created for love. Ayan, ang tao raw ay nilikha para magmahal at mahalin. Diba? Sa pamamagitan po ng pag-ibig. 1 John 4:16 to 19. And we have known and believed the love that God has for us. God is love, and he who abides in love abides in God. Oh. Diba? Yun daw nanatili sa pag-ibig, nanatili sa Diyos, and God in Him. Ang Diyos nanatili sa Kanya. Kaya pag ikaw, punong-puno ka ng puot, ay nako, hindi sa'yo mananatili ang pag-ibig. Love has been perfected among us in this way. Ito. That we may boldness in the day of judgment. Because as He is, so are we in this world. There is no fear in love, but perfect love casts out fear. Because fear involves
torment. But he who fears has not been made perfect in love. We love him because he first loved us. Oh. Kaya lang natin siya namamahal dahil siya ang unang nagmahal sa atin. Ang problema, siya na ang unang nagmahal sa atin, pero maraming mga Kristiyano hindi may paramdam, may pakita, no? Yung pagmamahal natin sa Kanya. Di ba? Hindi natin, di ba, hindi, parang hindi mo na recognize. Kung nire-recognize mo yung pagmamahal ng Diyos, hindi pwede hindi mo suklian ang pagmamahal. Amen? When you recognize the love of God. Oo, di ba? Panahon nga, hindi natin mabigyan ng panahon ng Diyos. Di ba? Paglingkuran ng buong puso, hindi natin mapaglingkuran ng buong puso. Di ba? Alam nyo, nung nasa ano kami, sabi ko nga nung nasa Taiwan kami, the Lord impressed me. Talk with me personally. No. Para baka sinasabi niya, mag-level up ka ng paglilingkod mo sa akin. Mag-level up ka ng prioridad mo sa akin. Yung mga paraan ng paglilingkod mo before, level up mo. Kaya pala 2 beses ako nilid ni Lord sa forget yung mga past experience. Forget all about that. I want something new. Something different. Something na yung gusto ni Lord na paglilingkod natin sa Kanya. Kasi marami sa atin naglilingkod, routine na lang. Di ba? Out of obligation. Oo. Pastor ako kailangan. Yun. Pero yung passion, yung Iba po yun. eagerness, yung dedication, parang napipilitan na lang. Parang naging pangin na lang yung Malayo lang. Reflection na Oo. dapat. Hindi yun nga, hindi bunsod ng pagmamahal. Nawala yung love. Sabi ko, Lord, thank you dahil nakatagpo kita dito. Kasi kahit saan naman pwede natin makatagpuan Diyos eh. Pero meron mga special na dealing ang Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, so taon na 2026, yun nga. Bago yung mag-2026, 2 consecutive na preaching, forget all the past. I want something new. Experience something new. Amen? Kaya. So, yun ang ano natin, ano? Ang ganda ng sinasabi sa 1 John chapter 4. Lalo na yung 19 nga. Eh. We love Him because He first loved us. Amen? Walang duda sa kanyang pagmamahal sa atin eh. Iniwan niya ang langit. Bumaba siya sa lupa, nagkatawan tao. Tayo, hindi natin maiwan yung mga dapat iwan. Di ba? Labahin lang. Hindi. Sa kanya, langit iniwan niya eh. Hindi lamang para bumaba eh, para magpakita sa mga tao eh. Nung iwan niya ang langit, may sakripisyo siyang gagawin, ginawa. Nagsakripisyo alang-alang sa atin. Eh tayo, ayaw natin magsakripisyo eh. Di ba? Oh. Dami nating mga ano. Pero glory to God. So, man was created for love. Amen. Nilikha ka para mahalin, magmahal. At ang good news, may unang nagmahal sa atin. Amen. Hindi sa salita lang, kundi sa gawa.
Sabi nga, Amen. love is not emotion. Yeah, not just only an emotion, not just only Feelings. sa salita, di ba? Iba ang love. Pinatunayan niya talaga. Ang pagmamahal, handang magsakripisyo. Amen? Kaya kung mahal mo talaga ang Diyos, handa ka magsakripisyo alang-alang kay Lord. Alang-alang sa kanyang gawain, alang-alang sa sa iyong relationship sa kanya. Pati prayer life ko, inano ni Lord eh. Yung prayer life ko. Sa kanila, hininga nila ang prayer. Hininga. Parang, there is something missing pagka hindi ka nagpipray. Kaya ilang beses ko na pa sa mga ano ni Paul Yonggi-Chu, nila Charles Spurgeon. Ang sikreto, kung gusto mong lumago ang gawain, prayer. No? Dudulog kay Lord. Panalangin. Lahat yan. Kung gusto mo lumago yung spirituality mo, more on prayer. Amen? And that is our subject sa Monday. The importance of prayer sa pantas. Basic yan. Kasi nga, ang prayer, basic ministry, no? One of the ministry of a Christian that is very, very neglected. Right? Kasi binibasic natin eh. Kala natin parang wala lang eh. Pero hindi natin alam, yun pala yung yung sabi nga, the powerful Christian is a prayerful Christian. The powerful church is a prayerful church. Amen? Pero minimenos na maraming Kristiyano. Pag prayer meeting, ilan lang ang dadalo. Diba? Magkakaiba kasi yung bishop kaysa nung mga 1980s. Kaya ngayon. Yung 80s nung pagkadating bibig service, talagang pulpak na yun. Kaya nga. Sa prayer kasi, Bishop, na-intercede ng prayer yung mga mangyayari, supposed yung mga mangyayari, or yung mga kasalukuyan, or yung act-of na mangyayari. Kasi may ano yun, may testimony yan na during sa prayer nila, meron silang kapatiran na nasabi ng kamatayan na gustong patayin. Pumasok sa prayer nila na itong taong to ipag-pray. So, hindi nila alam na yung tao na pinag-pray nila ay humaharap dun sa yung papatayin nga siya. Ang nangyari, mga above 10 yung tao na gustong sumalakay sa kanya, nagsipagtakbuhan. Kasi ang dami daw nila. No. Yung nag-iisang tao na yun, nakita nung nag-iisang po, napakarami daw nila. So nagsipagtakbuhan yung nag-iisang po tao na yun. Lugi tayo sa pulang Nag-testimony. 50 sila. Nag-testimony yung tao na yun, doon lang, after nung prayer nila. So, napakalaga ng prayer. Kasi siya yung nakakapag-leadership tayo ng something happen sa prayer. So, malaga talaga. Amen. Intercession. Kaya, yun ang ating, balikan natin yung mga gano'n. Yung mga, akala natin, yung, magano tayo ng, yung desire, di ba? Yung passion. Yung ibang klaseng paglilingkod. Yun ang Okay, tuloy ko to. Sa Monday natin yan, pasadaan ng todo yan. Okay, letter E. Tama ba? Man was created as a free will being. Free will. Genesis 3:6. So when the woman saw that the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and a tree desirable to make one wise, she took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. So, meron pong kalayaan, hindi tayo robot. Di ba? May free will ang tao.
Amen? To make a choice. Sabi nga ni Maloy Malibiran, life is not a series of chances, but it is a series of choices. Amen? Kaya kung mapahama ka, it is your choice. Choice mo yan. It is not God's choice. No? To compare naman sa doktrina ng mga tulip. Di ba? Oh. Yung doktrina nila, it is God's choice for you to reprobate, to elect. Oh. Di ba? Siya yung pipili na maliligtas. At siya rin yung pipili na hindi maliligtas. Kaya nga ang tubo nila, kahit na tumanda ka pa sa church, pagka hindi ka talaga nililigtas, wala ka talaga. Kahit na diyan ka na namatay sa church. Tumanda ka. Eh di kapag ka-reprobate ka, pwede mong pagdating doon Lord, bakit naman ganun? Diba? Bakit? Gusto ko naman lumapit sa iyo, pero bakit ayaw mo naman ako piliin? Yan ganun. Bakit ganun ba yun? Diba? Hinayaan ng kaya merong sa kaligtasan, wala tayong bahagi dyan. Act of God yan, inisyatibo ng Diyos yan, galaw ng Diyos yan, inisip ng Diyos yan, author siya dyan, wala tayong bahagi dyan. Lagi Pero, naman tanggapin. inoper niya, di ba? Buo na yan, buo na ang kaligtasan na yan. Wala tayong yan, parte dyan, wala tayong parte sa buong kaligtasan na yan. Ibig sabihin, Di ba? gusto Ganun mo? yan Okay, tanggap ko. Alam ko ba't tanggap ko? Spoil? Ingatan mo. No. Marami pong mga Kristiyano tinanggap lang. No. So, katulad ba, tubig. Binigyan ka ng tubig, tinanggap. Tinanggap mo, pero hawak mo lang. Alam niyo po ang dapat diyan. Nung tinanggap mo yan, inumin mo yan. Marami tumanggap. Di ba? Marami tumanggap, Tumanggap lang. pero hindi dumaloy sa kanilang katauhan. Tama yun. Pag ininom mo yan, dadaloy yan sa katauhan mo, buong katauhan mo. Magbibigay ng nutrition yan, ng nutrients yan. Konti-konti ang inom. Na, Konti rin yung nutrient. di ba? Kaya nga, di ba? Kasi gusto lang niya iinom niya. Mamimili. Namimili siya. Ayoko yan. Tubig lang yun eh. Gusto ko, Pepsi. Eh, di ba sa lumang tipan, merong account doon na yung flowing ng water, una naramdaman niya dito lang, talampakan, tapos tuhod, baywang, hanggang mag-overflow talaga. Pag overflow sa kanya, dumaloy from the temple, pupunta sa mga tao. Amen? So, iba sa atin, hindi talaga nagmamanifest no? So, yan po. Free will being. Letter F, man was created as a perfect and sinless being. Sinless being. Perfect. Yun pala yung tao, no? Nung nilikha ng Diyos ang tao, perfect. Nung nilikha ng Diyos ang tao, sinless. Si Adam. Di ba? Oh, this does not mean that man was not capable of sin. Hindi raw ibig sabihin na ang tao ay hindi naman kakasala. Ayun kwento, di ba? Oh. But that he was innocent and untested, yet without sin. So, ibig sabihin, yung innocence perfection. Wala pa kasalanan nung nilikha. Inosente pa. Si Adan at si Eva, inosente during that time. So the Bible speaks of three kinds of perfection. Ano yung three kinds of perfection? Una, ano ba oras na? Okay lang? Innocence or untested perfection. Inosente, tsaka yung wala pa nagawang kasalanan. Genesis 3:6-7, Ecclesiastes 7:29.
This is a perfection, state of creation that is capable of sin, but it is as yet untested. Yung perfection na ito, yung perfect state na ito ng creation, ito po yung untested. Wala pang nagawa, pero pwedeng magkasala. No? Wala pang nagawang kasalanan. So, Lucifer had this kind of perfection when he was created. In Ezekiel 28:15, he failed the test just as Adam did. Amen? Nag-fail siya. Diba? Ganun din si Adam. When God created Adam, untested perfection yun. Wala pang kasalanan yun. Pero later on, kasala. No? Pangalawa, relative perfection. This is a perfection of the heart or attitude when compared to the surrounding climate and cultural context of the time. Cultural context. It is reflective of a life that is dedicated and obedient to God. So, dito po sa untested perfection, kasama po ang mga sanggol dyan. Agree? Tama? Kasama po ang mga baby dyan. Untested, wala pang kasalanan yan. Tama ba? Wala pa. Pero pag lumaki yan, no? Meron silang kakayanan na magkasala. Kaya kita mo nga yung mga pagdating nga ng 4 na taon pa lang, nakita mo, madadamot na, nangaaway na, di ba? So, kasama po. Kaya mali na naman yung doktrina nila na yung mga bata, sanggol, pag namatay, impyerno. Yun na naman, Calvinist na naman po yun. Kaya talaga, ayaw ko yung naman, Calvinist eh. Pag ang sanggol namatay, impyerno. Pag hindi, elect. Pag elect, langit. You know? Di ba? Man-made doctrine eh. Di ba? Kamusta na kaya si Calvin yun? Ilik kaya siya? Ha? Ilik kaya si Calvin? O kasi impyerno na siya? Charles Stanley. Kaya nga, yun na kanilang pamatayan eh, elect eh. Or ano. Dito, sa relative perfection. Ito naman, ang mga example dito, si Noah, si Job. Di ba? Di ba? Binanggit yun. Sa kanilang kapanahunan, sila yung righteous, matuwid. Di ba? But hindi ibig sabihin, righteous, sinless. No? Yan po. Sabi nga, it is reflective of a life that is dedicated and obedient to God. Reflection ng buhay na dedicated ka sa Panginoon. Amen? Like for example, si Noah, si Job, tsaka si Asa are all said to have this type of perfection. Genesis 6:9, Job 1:1, 1 Kings 15:4. Sabi po ng 6:9 ng Genesis, this is the genealogy of Noah. Noah was a just man, perfect in his generations. Noah walked with God. Amen? Ganun din kay Job. There was a man in the land of Uz whose name was Job. And that man was blameless and upright, and one who feared God and shunned evil. Then the Lord said, verse 8, to Satan, have you considered my servant Job? That there is none like him on earth, a blameless and an upright man, one who fears God and shuns evil. Ito yung mga halimbawa. But, inuulit ko, hindi porket blameless, hindi porket upright, hindi na nagkakasala. Hindi sinasabing sinless. No? Only God is sinless. Amen? At yung pangatlo, sinless perfection. Ito na. This is a state of tested perfection from which it is impossible to fall. No? Impossible to fall. God Himself has a perfection that reflects an impossibility to sin.
Amen? Matthew chapter 5 verse 48, Titus 1:2. The angels that remain faithful to God pass their test and will never again fall. Jesus passed the test, being tested in all points, yet without sin. Amen? Si Kristo nagkatawang tao. Hindi po siya nagkasala. Wala po siya nagawang kasalanan. At wala rin siyang kasalanan. Wala siyang kasalanan. Di ba? Kaya, merong tatlo, no? Yung untested perfection or innocence perfection, relative perfection, and sinless perfection. So, meron pa mga example. So, that's all for today. Hopefully, lalo magiging malinaw sa atin ang doktrina sa tao. Thank you for your time. Ano yun? Bayad ko ako ng sa aking first trimester semester na. Ngayon, trimester ngayon. January to Yung kulay blue dyan? To March. Okay.